Mga boss, habang nagpapabikit ako, mayroong bumubuo sa aking isipan. Mayroon akong mga katanungan na hindi ko masagot. Kaya ito, pakinggan nyo mga boss. Bakit kapag maliit na proyekto, sobrang istrikto sa sukat, pero kapag bilyong proyekto ng gobyerno, parang maluwag ang mata ng lahat? Bakit kapag kulang ng sentimetro ang estira, pinapabalik at pinapagawa ulit, pero kapag kulang ng milyon sa pondo, tahimik lang ang sistema? O di ba? Ito mga boss, habang binabulok ko ang bakal ng mga boss, tanong ko lang, ilang beses na bang nabaluktot ang katotohanan sa mga proyekto? Sino ba talaga ang nagsisit up ng standard? Yung nasa plano o yung nasa sobre? Bakit sa papel kumpleto ang bakal, pero sa actual parang diet version, di ba? Kung may mga standard and spacing stirrup para sa tibay ng poste, bakit para walang standard sa konsensya sa taas? Sino ang nagdidesisyon? Nabawasan ang bakal? Engineer ba? Kontraktor ba? Inspektor? O kaya sabay-sabay silang nagkakaintindihan kahit walang usap? Hindi, joke lang mga boss. Kapag bumagsak ang gusali mga boss, sino ang unang sisihin? Yung bakal? Yung gumagawa? O yung sistemang pumapayag? O di ba? Ito mga boss, habang hinahawakan ko ang bakal na ito mga boss, ramdam ko ang bigat. Pero mas mabigat yata ang tanong, sino ang nagpalusot sa substandard? Bakit kapag ordinaryong magagawa, nagkamali, tanggal agad? Pero kapag mataas ang posisyon, lipat lang ng pwesto. Paulit-ulit ang proyekto sa isang lugar, sira ngayon, ayos bukas, sira ulit next year. O di ba? Talaga bang mahina ang materialis o sadyang pinapahina lang? Kung flood control ang proyekto, bakit baha pa rin? Kung road project, bakit parang alon ang daan? 'Di ba? Marami tayong mga katanungan, mga boss. Nasaan napunta ang budget? Sa simento ba? Sa bakal? O sa ibang klaseng pundasyon? Halimbawa mga boss, kung dito sa fabrication may quality check, saan ang quality check? Sa paggastos ng pundo ng bayan. Bakit mas madalas ang mga audit, maliit na negosyo kaysa malalaking kontrata? Ito mga boss, habang inuulit ko ang sukat ng aking stirrup, tanong ko lang, inuulit din ba ang pagsusuri ng project na palpak o sapat na ang ribbon cutting para makalimutan ang depekto? Kapag may bumibigay na tulay, aksidente daw. Kapag may bumibigay na pader, natural disaster. Pero kailan naging natural ang korupsyon? Ito mga boss, kung ang bakal may tensile strength test, ang konsensya ba sinubukan na din? Bakit mas mabilis ang pag-approval ng pundo kaysa investigasyon? Kapag nagtanong ang tao, huwag maingay. Kapag nagreklamo, may proseso. Pero ang tanong, gumagalaw ba talaga ang proseso o paikot lang? Mga boss, habang tinitingnan ko ang bawat stirrup, pari-pariho ang pantay, sinusunod ang standard. Ganyan din kaya ang trato sa pundo ng bayan? Pantay, maayos, o depende kung sino ang may hawak. Kung ang maling spacing sa bakal nga, delikado, gaano pa kaya kalala ang maling sistema? O diba? Sino ang tunay na talo sa korupsyon? Hindi lang gobyerno, hindi lang proyekto, kundi tayong araw-araw umasa sa mga ito. Hanggang kailan tayo magtatanong at kailan may sagot? Habang binubuko nga ito mga boss, sa isang malinaw, ang matibay na proyekto, hindi lang sa bakal nagsimula, kundi sa malinis na intensyon. At hanggang may tanong na walang sagot, patuloy lang akong magtatanong habang patuloy akong gumagawa. O di ba?